Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay magpapakita muna ako. Ako, Ginoong ako, at ako magiging ginoong para talakayang ito. So, ang topic natin para sa talakayang ito ay panitikan sa National Capital Region or NCR. Pero bago yan, dito muna tayo sa layunin. So, pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang kahulugan at kahalagahan ng panitikan sa NCR sa pamamagitan ng pagbibigay halimbawa ng mga akda at manunulat mula sa rehiyon. Pangalawa, naipapakita ang pagpapahalaga sa panitikan ng National Capital Region sa pamamagitan ng paglalahad ng sariling saloobin sa kung paano ito nagpapakita ng kultura at pagkakakinlangan ng mga Pilipino. At panghuli, nakabubuo ng isang maikling sanaysay na nagpapakita ng pag-unawa sa paksang tinalakay tungkol sa panitikan ng NCR. So, bago yun, nandito ang isang katanungan. Ano nga ba talaga ang National Capital Region? So, ang National Capital Region, nakilala rin bilang Kalakhang Maynila o Metro Manila, ay isang sentral na rehiyon ng Pilipinas at itinuturing na kabisera ng bansa. Ito ang pusod ng pamahalaan, ekonomiya, kalakalan, edukasyon at kultura, kung saan matatagpuan ang Malacanang Palace, Kongreso at iba pang mahalagang institusyon ng bansa. So, dahil sa pagiging sentro ng administrasyon at industriya, mabilis ang urbanisasyon at paglago ng populasyon dito. Kaya't isa itong rehiyon na may malaking impluwensya sa pambansang kaunlaran at pamumuhay nating mga Pilipino. Binubuo ito ng 16 na lungsod at isang bayan. Dahil dito, ang NCR ay nagmistulang tagpuan ng iba't ibang kultura at identidad mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Maraming tao mula sa Visayas, Mindanao at iba pang rehiyon ang nagpunta at nanirahan dito upang mag-aral, magtrabaho at makipagsapalaran. Sa heograpiya naman at demografiya ng National Capital Region, ang kanyang lokasyon ay matatagpuan sa Luzon sa paligid ng Manila Bay. Ang kabuuang sukat ay humigit kumulang 620 kilometro. Ang pinakamaliit na rehiyon sa bansa. Itinuturing itong isa sa pinakamaliit na rehiyon sa bansa. Ang populasyon naman ay higit 30 milyon ang nakatira at itinuturing itong pinakamatao sa buong bansa. Sa wika naman, ang sinasalitang wika sa National Capital Region ay ang ating pambansang wika na Filipino na batay sa Tagalog, Ingles at iba-ibang dialekto ng mga migrante. Kasi kagaya ng nasabi kanina na maraming mga tao nakikipagsapalaran sa Manila para magtrabaho, mag-aral at maghanap buhay. So next is ang mga lugar. So binubuo ito ng 16 na lungsod at isang bayan gaya ng nasabi ko kanina. So ang mga lungsod at bayan na yan ay itong mga sumusunod. So dito muna tayo sa lungsod. Una sa mga lungsod ay ang Maynila, Quezon City, Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, San Juan, Taguig at Valenzuela. Sa bayan naman ay ang bayan ng Pateros. So makikita niyo dyan sa mapa kung saan-saan nakalagay ang mga lugar na yan. Next is, dito muna tayo sa kasaysayan ng National Capital Region. So dito niyo malalaman kung paano nabuo ang National Capital Region. So narito ang maikling kasaysayan ng National Capital Region o Metro Manila. Ang Metro Manila ang naging sentro ng kapangyarihan noong panahon ng Espanyol. Itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi noong Hunyo 24, 1571 bilang kabisera ng Pilipinas. So,
Diba nung time na to ay yung mga sinakop tayo ng mga Espanyol for 333 years. So, sa panahon yan, itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang Metro Manila bilang kabisera mismo ng ating bansa. So, sa paglipas ng panahon, ang Maynila at mga karatig lungsod ay lumago bilang sentro ng kalakalan, edukasyon, at pamahalaan. So, nalaman na tinatag ng Legazpi yung Metro Manila bilang kabisera ng bansa. So, dinumog ito ng mga karatig na lungsod para sa kalakalan, edukasyon, at pamahalaan. So, fast forward naman tayo sa panahon ng Amerikano, pinalawak ang urbanisasyon at itinaguyod ang modernong infrastruktura sa lungsod. So, umunlad na ang Metro Manila. At noong Nobyembre 7, 1975, nilagdaan ng Presidential Decree number 824 na nagtatag sa Metro Manila Commission simula ng formal na pagkakabuo ng NCR bilang isang rehiyon na hiwalay sa iba pang lalawigan. So, itinalaga na hiwalay mismo ang Metro Manila o ang National Capital Region sa iba pang lalawigan. So, may naman, ang katanungan ay sagana ba ang National Capital Region sa panitikan? Dito nyo malalaman kung sagana ba o hindi. So, bakit nga ba sagana sa panitikan? Bakit sagana sa panitikan ang NCR? So, ang NCR ay hindi lamang isang rehiyon na puno ng gusali, negosyo, at tao. Ito ay isang sentro ng karanasan. Dito nagtatagpo ang iba't ibang uri ng pamumuhay, kultura, problema, at pangarap. Dahil dito, nagiging mas makulay, mas mabuhay, at mas malawak ang panitikan na nalilikha rito. So ito ang mga dahilan. Unang dahilan ay lunduyan ng paaralan. Dito matatagpuan ang karamihan sa mga universidad. So, sa pagkakatatag ng Metro Manila bilang kabisera ng Pilipinas, marami na rin naitaguyod ng mga universidad, mga paaralan, na kung saan mas nahasa pa mismo ang panitikan ng ating bansa. Pangalawa ay ang kadahilan ng puso ng komersyo. Maraming negosyo, industriya, at kabuhayan. So, sa dami ng tao na nakipagsapalaran sa Manila, nagiging daan rin ito upang mas mapayabong ang panitikan ng ating bansa. Pangatlong rason or dahilanan is sentro ng politika. Dito nakabase ang Malacanang, Senado, at Kongreso. Panghuling kadahilanan ay pinakamalaki at pinakaiba-ibang populasyon. So, kagaya ng nasabi kanina na ang Metro Manila ay dinadagsa at dinarayo ng mga iba't ibang tao, iba't ibang migrante upang maghanap buhay, mag-aral, at makipagsapalaran. Kasunod na tanong, ano-ano ang mga uri ng panitikan na mayroon ang National Capital Region? Ang paksang ito ay tatalakay ng aking kasama na si Ginoong Roel Hamlig. Maraming salamat, Ginoong Araco. So, bago tayo dumako sa kasunod na paksang ating tatalakayin ay nais ko munang magpakilala. Ako nga pala si Roel J. Hamlig. At ngayon ay dumako na tayo sa mga uri ng panitikan na mayroon ang National Capital Region. So, bakit sagana sa panitikan ang National Capital Region? So, narito ang mga panitikan na mayroon ang NCR. Ito ay ang awit, maikling kwento, kwentong bayan, tula, nobela, malagtasan, salaysay, bugtong, kasabihan, sarswela, at dula. So ngayon ay magsisimula muna tayo sa unang nasa listahan. Ito ay ang awit. So, ang awit ay isang uri ng tulang may himig na inaawit. Karaniwang naglalarawan ito ng damdaming kultura, tradisyon,
o karanasan ng tao at pamayanan. So narito ang mga halimbawa ng awit. Una, awit sa Intramuros, isang makabayang awit na naglalarawan sa mga makasaysayang pader at lungsod ng Intramuros. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng lungsod bilang sentro ng kultura, rehiyon at administrasyon noong panahon ng kolonyalismo at binibigyan diin ito ang yaman ng kasaysayan at ang kahalagahan ng pag-alala sa pinagmulan. Ang kasunod naman ay ang Pasko sa Quiapo. Ito ay awit na tumatalakay sa makulay at mataong pagdiriwang ng Pasko sa Quiapo. Pinapakita nito ang pananampalataya, tradisyon at bayanihan ng mga tao. Ito'y nagpapakita rin ng buhay sa lungsod kung saan ang rehiyon at kultura ay magkatuwang na bumubuo sa identidad ng pamayanan. So ang pangatlo ay ang Bahay Kubo. Ito'y isang tradisyonal na awiting bayan na naglalarawan ng payak na pamumuhay sa kanayunan. Ipinapakita nito ang kultura ng pagtatanim, kasipagan at pagiging malapit sa kalikasan. Ang iba't ibang gulay ay binabanggit. Ang iba't ibang gulay na binanggit ay simbolo ng kasapatan at kasimplihan ng buhay sa baryo. So, pamilyar naman kayo sa kantang Bahay Kubo, di ba? Dahil palagi ninyong kinakanta yan tuwing noong kayo ay nasa elementarya pa. So, ang kasunod naman ay ang maikling kwento. So, ang maikling kwento ay isang salaysay na umiikot sa iisang pangyayari at may isang pangunahing tema. Layunin nitong mag-iwan ng malalim na impresyon sa mambasa sa maikling paraan. At narito ang mga halimbawa ng maikling kwento. Una ay ang alamat ng sapatos na nanggaling sa Marikina. Ito ay kwento na nagpapaliwanag sa pinagmula ng tanyag na industriya ng paggawa ng sapatos sa Marikina. Ipinapakita rito ang kahalagahan ng sipag, tiyaga at likas na talento ng mga manggagawa na nagiging simbolo rin ng pagkakilanlan ng lungsod. So ang pangalawa ay ang Banyaga. Ito'y kwento ng isang dalagang mula sa probinsya na lumipat sa Maynila. Ipinapakita ang hamon ng pakikibagay sa mabilis na takbo ng buhay sa lungsod. Isa huli, natutunan niyang yakapin ang pagbabago at tanggapin ang pagbabagong komunidad bilang bahagi ng kanyang paglago. Tumatalakay ito sa identidad at pag-angkop sa lipunan. Ang kasunod naman na panitikan ay ang Kwentong Bayan. Ang Kwentong Bayan ay ang mga tradisyonal na salaysay na nagpapakita ng kultura, aral at karanasan ng isang komunidad. Pinapasa ito sa pamamagitan ng salinlahi at mga salindila. Kaya narito ang mga halimbawa ng Kwentong Bayan. Ang kwento ni Mabuti na nanggaling sa Mandaluyong. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang guro na nagpapakita ng kabutihang loob at malasakit sa kanyang mga mag-aaral at ipinapakita rito ang kapangyarihan ng mabuting halimbawa at ang epekto nito sa buhay ng tao. Ito'y nag-iwan ng aral tungkol sa kahalagahan ng malasakit natin sa kapwa. So, alam kong kayo'y mga mabuting estudyante, kaya ang kasunod naman ay ang alamat ng sapatos sa Marikina. So, naulit ito sa Kwentong Bayan.
Bukod sa pagiging maikling kwento nito ay itinuturing din itong kwentong bayan dahil nagpapaliwanag ito ng pinagmulan at kultura ng isang lugar. So ito ay ang lugar ng Marikina. Ipinapakita nito na ang tradisyon at kasaysayan ng isang komunidad ay may malalim na pinanggalingan. So kilalang kilala ang Marikina bilang isa sa paggawaan ng mga magagandang sapatos. Ang kasunod naman ay ang epiko. Ang epiko ay isang mahabang tulang pasalaysay tungkol sa kabayanihan at pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan. At narito ang halimbawa ng epiko. Ito ay ang Ibong Adarna. Isang epikong tumatalakay sa pakikipagsapalaran nina Don Pedro, Don Diego, at Don Juan upang hulihin ang mahiwagang ibong may kakayahang magpagaling ng karamdaman. Karaniwang tumatampok dito ang kabayanihan, katapangan, pagkakamali, kapatawaran at kahalagahan ng pamilya. At ipinapakita nito ang pagharap sa pagsubok bilang daan sa paghubog ng pagkatao ng isang tao. Ang kasunod naman ay ang nobela. Ang nobela ay isang mahaba at masalimuot na salaysay tungkol sa buhay at lipunan na may maraming tauhan at suliranin. Ang halimbawa dito ay ang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa ni Luwalhati Bautista. Ipinapakita ang buhay ng isang ina na may sariling prinsipyo sa gitna ng patriarkal na lipunan. Tumatalakay ito sa karapatan ng kababaihan, hamon ng pagiging magulang, at pakikipagbalanse ng personal na buhay at responsibilidad sa pamilya. Nagpapakita ito ng pagiging matatag ng babae bilang haligi ng tahanan at lipunan. So, mayroon pang maraming halimbawa ang nobela katulad ng mga akdang isinulat ni Dr. Jose Rizal. Ito ay ang El Filibusterismo at No Limitang Here na karaniwang pumapaksa na karaniwang ang mga tema ay tungkol sa lipunan. Ang kasunod naman ay ang bugtong. Ang bugtong ay isang maikling palaisipan na gumagamit ng talinghaga o malalalim na paglalarawan upang hulaan ng isang bagay, hayop, tao o pangyayari. Karaniwang binibigkas ito sa anyong tula at may layuning magsilbing libangan, pagsusulit ng pag-iisip at pagpapalawak ng wika. So layunin ng bugtong na palinawin ang ating mga isipan, sanayin ang talas ng ating obserbasyon at panatilihin ang tradisyon ng pasalitang panitikan. So narito ang mga halimbawa ng bugtong. Butong binalot ng bakal, bakal na binalot ng kristal. Alam niyo ba kung ano ang sagot? Ang sagot dito ay lansones. Ito pa, buhok ni Adan hindi mabilang. Ang sagot dito ay ulan. Nagtago si Pedro, labas ang ulo. Ang sagot dito ay pako. May puno, walang bunga. May dahon, walang sanga. Ang sagot dito ay sandok. Ang kasunod naman ay ang kasabihan. Ang kasabihan ay pahayag na naglalaman ng aral, payo o karunungan batay sa karanasan, obserbasyon ng matatanda sa buhay. Karaniwan itong maikli, madaling tandaan at naglalarawan ng asal o tamang pag-uugali. So layunin itong magpayo, magturo ng karagdagang asal at magsilbing gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. So narito ang ilan sa mga halimbawa ng kasabihan. Huwag kang magtiwala sa di mo kakilala. So makinig kayo na huwag kayong magtitiwala sa hindi nyo kakilala.
At narito pa, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. So, alam niyo ba kung sino ang nagsabi sa kasabihang ito? Tama, si Dr. Jose Rizal. Ang kasunod naman ay ang tula. So, ang tula ay isang anyo ng panitikan na gumagamit ng marikit na pananalita na may tugma, sukat at talinghaga upang ipahayag ang damdamin o kaisipan. So, narito ang ilan sa mga halimbawa ng tula. Una, Bayan Ko ni Jose Corazon de Jesus. Ito'y tulang makabayan na nagpapahayag ng pag-ibig sa bayan at pagkundina sa kolonyalismo at pang-aapi. So ginagamit ang tula bilang simbolo ng paglaban at pagkakaisa ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ang kasunod na halimbawa ay ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio. Ito ay isang tula na pumupukaw ng damdaming makabayan at nagpapaalala ng tungkulin ng mga mamamayan sa kanyang bayan. Ipinapakita nito ang tunay na pag-ibig ay may kasamang sakripisyo at pagkilos. So ngayon ay dumako naman tayo sa mga tanyag na manunulat sa National Capital Region na tatalakayin ni Ginoong Araco. Maraming salamat, Ginoong Ruel, para sa pagtatalakay sa mga uri ng panitikan na tanyag sa National Capital Region. So ngayon naman ay dadako tayo sa talakayan na kung sino-sino nga ba ang mga tanyag na manunulat sa National Capital Region. So una sa ating listahan ay si Andres Bonifacio E. de Castro. So si Andres Bonifacio ay kilala bilang ama ng Katipunan at isa sa pangunahing bayani ng Pilipinas. Siya ay nagtatag at ang kinikilalang pinuno ng Katipunan. Isang lihim na samahan na naglalayong palayain ang bansa mula sa pananakop ng mga Espanyol sa pamamagitan ng revolusyon. Pinanganak siya noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, Maynila. Bagamat hindi siya nakapagtapos ng formal na pag-aaral, siya ay matalino, masipag, at makabayan. At nagbasya rin siya ng maraming aklat tungkol sa kalayaan at revolusyon. So si Bonifacio ang nanguna sa unang yugto ng Revolusyong Pilipino noong 1876. Ngunit kalaunan ay nakasagupan niya si Emilio Aguinaldo dahil sa alitan sa pamumuno. Siya ay naaresto at pinaslang noong 1877. So, kasunod ay ang kanyang mga sikat na akda. Pero bago yan, siya ay kilala sa Sagisag names na may pag-asa. Isa rin sa katawagan sa kanya ay Agapito Bagong Bayan. At ang panguli ay ang Magdiwang. So yan yung mga ginagamit niyang pen name or sagisag panulat tuwing susulat or gumagawa siya ng mga akda. Kasi sa panahon ito ay maaari kang ikulong, maaari kang ipatakip ng mga Espanyol dahil sa pagtuligsa sa kanilang pamumuno sa pamamagitan ng mga panitikan. So, narito ang ilan sa kanyang mga akda. Una sa ating listahan ay ang tula niya na pinamagatang Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog. Ito ay sumasalamin sa buhay ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila. So, ipinapakita rito ang buhay ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila na payapa at masagana. Layunin ng tula na ipaalala sa mga Pilipino ang kanilang dangal at kalayaan na nawala dahil sa pananakop ng mga Espanyol dahil sa kanilang mga pang-aabuso. At naglalayong itong hikayatin silang magsikap upang mabawi ito. Pangalawa sa ating listahan ay ang kanyang tula na
tapunan ng lingap. Sa tulang ito, inilalarawan dito ang ating bayan bilang mapagpatawad at puno ng pag-asa. Kahit sa gitna ng paghihirap, ipinapakita ang pananampalataya sa pagbabago at pag-asa sa pagbangon ng bayan mula sa pagkakalipin sa mga Espanyol. Pangatlo sa ating listahan ay ang pinakasikat sa kanyang tula ay ang pag-ibig sa tinubuang lupa. So, ang pag-ibig sa tinubuang lupa, class, ay isa sa pinakatanyag na tula ni Bonifacio na nagsusulong ng matinding pagmamahal sa bayan. Ipinapakita rito na ang tunay na pag-ibig ay ang handang mag-alay ng buhay para sa kalayaan ng inang bayan. So, yung unang lines nito, class, is yung anong pag-ibig, basta ganun. Ang mas hihigit kaya. Yun yung unang lines niyan. So, sa pangapat is itong ang Decalogo o ang 10 utos ng mga anak ng bayan. So, katulad ng 10 utos sa Biblia, ito ay patnubay sa mga kasapi ng katipunan upang maging mabuting mamamayan at makabayang revolusyonaryo. Itinuturo rito ang disiplina, pagkakaisa at katapatan. So, yung Decalogo na 10 utos ng mga anak ng bayan, ginawa ito bilang para maging gabay sa mga kasapi ng katipunan para hindi sila maligaw ng landas kung ano nga ba talaga ang kanilang pakay, kung bakit sila naging kasapi ng katipunan. So, ngayon naman ay dadako tayo sa ating pangalawang tanyag na mayakda. So, pangalawa sa ating listahan ay si Emilio Jacinto. So, si Emilio Jacinto ay isinilang sa Troso, Tondo, Manila noong Disyembre 15, 1875. Siya ay tinaguri ang utak ng katipunan. So, kagaya ni Andres Bonifacio na may katungkulan sa katipunan, si Emilio Jacinto rin ay tinaguri ang utak ng katipunan. So, siya ang pinakabatang naging miyembro ng katipunan sa edad na 17 at nagsilbing tagapayo ni Andres Bonifacio. So, konting trivia para kay Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ito ang kanyang mga naging mahalagang gampanin at ambag sa katipunan. So, siya ang pinakamatalik na kasama ni Andres Bonifacio sa katipunan. Kaya siguro naging tagapayo siya ni Andres Bonifacio. At nagsulat ng mga batas, panuntunan at aral ng samahan. Sumulat siya ng kartilya ng katipunan na nagsisilbing gabay ng mga kasapi sa tamang asal, moralidad at pagmamahal sa bayan. So, siya rin ang editor ng payagan ng katipunan na tinatawag nating kalayaan. So, ang naging kanyang mga sagisag na panulat ay Pingkian, Di Masilaw at Kailyong. So, ngayon naman ay dadako tayo sa kanyang mga akda. So, ang unang akda niya ay ang Sanaysay na Ang Ningning at Ang Liwanag. So, isang sanaysay na naglalarawan ng paghahambing ng dalawang anyo ng liwanag. Ang ningning na pansamantala at ang liwanag na matatag at nagbibigay gabay. So, para sa kanya, ang ningning ay tumutukoy sa panlabas na pinang o karangyaan. Halimbawa nito ay ang mga bagay na nakakaakit sa mata, ngunit mapandin lang. Gaya ng, kayo na mag-isip kung ano yung mga katulad niyan. So habang ang liwanag naman ay sumisimbolo sa katotohanan, kabutihan at karunungan. Halimbawa nito ay ang mga bagay na tunay na nagbibigay ng direksyon at pag-asa. So, sa sanaysay na ito,
pinapaalala ni Emilio Jacinto na huwag tayong padadala sa ningning o sa mga bagay na panlabas lamang, kundi palagahan natin ang liwanag na nagmumula sa kabutihan ng puso at isipan. Tinuturuan tayo ng sanaysay na maging matalino sa paghusga, piliin ang tama at totoo kaysa sa maganda ngunit mapanlin lang. So, ang sanaysay na ito ay may temang buhay, pagpapasya, moralidad, at paghahanap ng tamang landas. So, dito naman tayo sa kanyang pangalawang akda na nasa ating listahan na pinamagatang Kartilya ng Katipunan. So, yung kay Andres Bonifacio is yun yung Dekalogo. Itong kay Emilio Jacinto is yung Kartilya ng Katipunan. So, description. Isang dokumento at sanaysay na naglalaman ng mga aral, alituntunin at gabay ng katipunan para sa mga kasapi nito noong panahon ng himagsikan. So, ano nga ba ang ibang pananggalang katipunan? Naglalaman ito ng mga aral at tuntunin na dapat sundin ng bawat anak ng bayan. Itinuturo rin nito ang mga mahalagang itinuturo nito ang mga halagang mga bayan tulad ng pagmamahal sa Diyos, bayan at kapwa, pati na rin sa katapatan, dangal at kababaang loob. Layunin nito mubugin ang karakter ng mga revolusyonaryo upang hindi lamang sila maging mandirigma, kundi maging mabubuting tao at mamamayan ng ating bansa. So, isa sa mga aral ng Kartilya ng Katipunan na mapupulot ay ang Kartilya ay paalala na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob ng tao, sa kanyang kabutihan, dangal, at malasakit sa kapwa. So, ang buod lang nito ay ang Kartilya ng Katipunan. Ulitin natin ang dalawang akda ni Emilio Jacinto. So, una is ang ningning at ang liwanag. Una is ang ningning at ang liwanag. Tinuruan ni Jacinto ang mga Pilipino na kilalanin ang katotohanan at kabutihan. Habang sa Kartilya ng Katipunan, itinuro niya kung paano umuhay ng may dangal at malasakit bilang tunay na anak ng bayan. So, ngayon ay naman tayo sa pangatlo nating tanyag na manunulat. So, ito ay si Jose de la Cruz na mas kilala bilang Joseng Sisiw. Siya ay isang makata at mandudula noong panahon ng mga Espanyol. Ipinanganak siya noong Oktubre 1746 sa Tondo, Manila. Kilala siya bilang isa sa pinakamagaling na makata sa tradisyong awit at korrido. At isa siya sa mga kinikilarang gurong makata ng kanyang panahon. So, kilala siya bilang gurong makata sa kanyang panahon. Tinawag siyang Joseng Sisiw dahil ang bayad sa kanya sa paggawa ng tula ay mga sisiw. Mas gusto niya raw ito kaysa pera dahil mahilig siyang mag-alaga at kumain ng manok. Isa sa kanyang mga mahalagang kontribusyon sa ating bansa ay siya ay naging guro ni Francisco Balagtas. So si Francisco Balagtas ang sumulat ng Torrente at Laura. Pangalawa is naging kilala siya bilang master ng sukat at tugma sa pagtula. Pangatlo, isa siya sa nagpanatili ng panulaang Tagalog noong panahon na malakas ang impluwensya ng wikang Kastila. So, ang katangian ng kanyang mga panitikan ay malalalim na Tagalog, may tugma at sukat, at nakabatay sa kultura,
tradisyon at relihiyon ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol. Sa kahalagahan naman niya sa panitikan ay si Jose Sisiu ang nagbigay daan para maipasa ang kasanayan sa pagtula sa susunod na henerasyon ng mga makata tulad ni Balagtas. So dahil dito, itinuturing siyang mahalagang tagapangalaga ng panulaang Pilipino. So ilan sa kanyang mga akda ay ang Singsing ng Pag-ibig. So isa itong tulang liriko. So, ang tulang ito ay nakatuon sa malalim na damdamin ng pag-ibig at sa pangakong kaakibat ito. Ginagamit ang singsing bilang pangunahing simbolo na kumakatawan sa pagkakatali ng dalawang puso. Hindi lamang sa relasyon kundi pati sa matagalang pangako. Ang himig ng tula ay matandamit, malambing at puno ng pag-asa. So, ang tema nito ay pag-ibig, katapatan, pangako at dedikasyon. Ipinapakita ng tula na ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, kundi isang pangako na pinaninindigan. Ang singsing ay may hugis na bilog at ito ang nagiging tanda ng walang katapusang pagmamahal. Sa bawat taludtod, mararamdaman ang paggalang sa relasyon, ang pagtitiwala, at ang pangakong hindi bibitiw sa minamahal sa kabila ng hirap o pagbabago ng panahon. Ipinapakita rin dito na may lalim ang pag-ibig kapag hindi lamang ito nararamdaman kundi sinasabuhay sa pamamagitan ng pagiging tapat, matatag, at handang magsakripisyo. Sa kabuuan, ang tula ay nagpapahalaga na ang tunay na pagmamahal ay hindi napuputol basta-basta. Tulad ng singsing na walang simula at walang wakas. Nakuha lang ba? So, ang kasunod na akda ay ang tulang liriko din na pinamagatang Awa sa Pag-ibig. Ang tula ay naglalarawan ng masalimuot na bahagi ng pag-ibig, lalo na kapag ang damdamin ay nasaktan, nabigo, o hindi nasuklian. Ang tono ng tula ay malungkot at mapagnilay, sapagkat ipinapakita nito ang panghihinayang at pananabik na kaakibat ng pag-ibig na hindi naging ganap o hindi nagkaroon ng magandang wakas. Ang tema ng tulang ito ay, siyempre, pag-ibig, pangungulila, pagninilay, at emosyonal na sakit. Ang tula ay nagpapakita na ang pag-ibig ay hindi lang laging masaya. May mga sandaling nagbubunga ito ng lungkot, pangamba, at pag-aalinlangan. Sa pagbanggit ng awa, ipinapakita ng makata na ang damdamin ay nananatili kahit hindi na naibalik ng minamahal ang parehong pagkalinga. So, love, love, unconditional love. Love na walang kapalit. Walang binibigay na kapalit o hindi nasusuklian. So, ang pag-ibig dito ay mas malalim at mas tahimik, sapagkat nagmumula ito sa pagpapahalaga. Kahit na may pagkukulang, ang tula ay nagiging paraan para unang sarili. Alalahanin ang pinagdaanan at tanggapin na may damdaming hindi laging natutupad ayon sa nais. Ang pag-ibig ay nagiging guro na nagtuturo ng magtitiis, pagtatanggap, at pag-iingat sa susunod na pagkakataon. So, ayun ang tungkol kay Jose de la Cruz. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating pangapat na mayakda na si Jose Corazon de Jesus. So, si Jose Corazon de Jesus ay kilala rin sa tawag na Batute. Siya ay isang makata, manunulat, at kompositor na kinilala bilang hari ng Batasan. Ipinanganak siya noong Nobyembre 22, 1894 sa Santa Cruz, Manila. At naging sa mahalagang tinig sa panitikan noong panahon ng mga Amerikano.
Kilala siya sa kanyang mga tulang liriko na naglalarawan ng matinding damdamin, lalo na tungkol sa pag-ibig at kalayaan. Ang kanyang mga tula ay malumanay, madamdamin at madaling maunawaan ng karaniwang tao. So, konting trivia kung bakit siya tinawag na Joseng Batute ay ang pangalang Joseng Batute ay isang pen name o sagisag panulat na ginagamit niya. Kilala siya sa balagtasan kaya tinawag siyang Hari ng Balagtasan dahil mahusay ang kanyang palitan ng talino at salita sa anyong patula. So, ang kanyang mahalagang ambag sa panitikan ay ito rin siyang Hari ng Balagtasan. So, siya ang pinakatanyag na makata sa ganitong uri ng pagtatalo. Pangalawa ay ang kanyang mga tulang Tagalog. So, marami siyang naisulat na napakaganda at sikat na tula tulad ng Pamana, Pag-ibig, Aking Bayan, at Bayan Ko na kilalang awitin ng mga bayang damdamin. So, naging kilalang kolumnista at manunulat sa mga pahayagang Filipino noong kanyang panahon. So, mga katangian ng kanyang pagsulat, kadalasan madamdamin at malalim ang nilalaman, ngunit madaling maintindihan gaya ng sinabi ko kanina. Pangalawa ay gumagamit siya ng malinaw na simbolo ng pag-ibig, bayan at buhay. Malakas ang paghawak sa damdamin ng mga mambabasa o nakikinig. May musikalidad ang kanyang pananalita dahil mahusay siya sa tugma at sukat. So, ngayon naman ay ulitin ko, si Jose Corazon de Jesus ay kinilala bilang Hari ng Balagtasan at kilala sa kanyang sagisag panulat na Joseng Batute. So ngayon naman tatako tayo sa kanyang mga tanyag na akda, kanyang ilang mga tanyag na akda. So mauna tayo sa Ang Manok Kong Bulig. So, ang tula ay umiikot sa isang alagang manok na nagiging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa pamayanan. So, hindi lamang ito isang hayop na inaalagaan, kundi isang simbolo ng kasimplihan ng buhay sa baryo o probinsya. So, sino may mga alagang manok dyan? So, mula sa tunog ng tilaok tuwing umaga hanggang sa pag-aalaga at pagtingin dito bilang bahagi ng kabahayan, ang alagang manok ay sumasalamin sa malapit na ugnayan ng tao sa kalikasan at kabuhayan. Nagpapahiwatig ang tula ng pagmamahal sa mga bagay na madalas hindi napapansin, ngunit may mahalagang lugar sa puso ng isang tao. So, ang tema ng tulang ito ay ang pagpapahalaga sa simpleng pamumuhay, lokal na kultura, alaala at pag-aalaga. So, yun ang mga kadalasang tema. Sa tula rin ito, pinapakita ang totoong yaman ng tao ay hindi laging nakikita sa malalaki o mamahaling bagay. Ang silagang manok ay nagiging pagpaala, daan, pamilya, at kakaisa sa komunidad. Ito ay maaring naging kalaro, kabuhayan, o bahagi ng lumang alaala na nagbibigay ng saya at pag-asa. So, nagsisilbi ang manok bilang simbolo ng masilop, masipag at mapagaruga. Ang simpleng bagay ay nagiging makabuluhan dahil kaugnay nito ng damdamin, karanasan at kultura ng pamayanan. So sa pangalawa naman niyang akda na pinamagatang Ang Pagbabalik. So, ang tula ay naglalarawan ng isang taong muling bumabalik sa kanyang pinanggalingan matapos makapaglakbay o manirahan sa ibang lugar. Sa tulang ito, ipinapakita ang damdamin ng pananabik na makita muli ang mga pamilyar na tanawin, ang mga tao at ang kultura na nagbubog sa kanyang pagkatao. So, kagaya ng iba sa atin na naka-boarding house, so pag nakauwi ng bukid o sa kanilang lugar, diba sabik na sabik. So, ganito yung feeling na nasa tula ni Jose Corazon de la Cruz. Jose Corazon de Jesus. So, ang tula ay naglalarawan
Ay, ulit ako. So ito ay nakasentro sa karanasan ng pag-uwi at pagbabalik ng mga alaala na minsang iniwan o kinalimutan. Ang tema ng tulang ito ay pagkakakilanlan. Siyempre, babalik kung saan ka nang galing. So, pagkakakilanlan, uwi, nostalgia, or yung feeling ng pagbalik sa paraan sa din. Pagmamahal sa bayan at pinagmulan. So, pinapahayag ng tula ng tao, naging ugat. Pinapahayag ng tula na ang tao ay laging may ugat na hindi maaaring putulin. Kahit na gaano kataas ang marating sa buhay, may mga bahagi ng puso na naghahanap na makabalik sa tahanan kung saan nagsimula ang lahat. So, ang pag-uwi ay nagiging paraan ng pagninilay sa sarili, pagkilala sa tunay na halaga ng pamilya, kultura at pamayanan. Ipinapakita ng tula na ang pagmamahal sa bayan ay kaugat, hindi lamang sa lugar, kundi sa karanasan, kwento at alaalang hindi mapapalitan. May halo itong saya at lungkot ang pagbabalik dahil makikita rin ang mga pagbabagong naganap. Ngunit sa kabila nito, mas tumitibay ang pag-unawa ng tao sa kanyang pinagmulan. So ang tula ay nagsasabing hindi lamang lugar ang tahanan, kundi ito ay bahagi ng ating pagkatao. Ang kasunod naman niyang akda ay ang isang tula na naman na pinamagatang ang pamana. So, isa itong tula na pag sinabi ulitin natin. So, pag sinabi natin pamana, di ba, ito yung mga binibigay sa atin bilang regalo mula sa una pa sa atin. So, ang pamana ay isang tula na tumatalakay sa kalagahan ng pamana. Maging ito man ay material, kultural o moral na iniwan ng pamilya, pamayanan o nakaraang henerasyon. Binibigyan din ng tula kung paano ang mga pamana ay hindi lamang simpleng bagay o tradisyon, kundi nagsisilbing gabay at inspirasyon sa pamilya. Ipinapakita rin dito kung paano ang mga aral ng nakaraan ay maaaring maghubog sa pananaw, pag-uugali at desisyon ng tao sa kanyang buhay at relasyon sa lipunan. Ang tema ng tulang ito ay tradisyon, pamilya, kultura, at pagpapahalaga sa nakaraan. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangapat na akda niya, ang tulang liriko na pinamagatang Pag-ibig. So, dito tayo sa pangapat pala. Isang tulang liriko na naglalarawan ng malalim na damdamin ng pag-ibig, kasama na ang sakripisyo, pagtitiis, pananabik at katapatan sa minamahal. Inilalarawan ng tula ang mga emosyon at karanasan na dala ng pagmamahal mula sa kasiyahan at init ng damdamin hanggang sa mga hamon at kabiguan. Binibigyang pansin din ang koneksyon ng puso at damdamin ng tao sa kanyang minamahal at kung paano nagiging bahagi ng kanyang pagkatao ang karanasan ng pag-ibig. So, syempre, pag-ibig yung title, ang tema ay pagmamahal, damdamin, sakripisyo at katapatan. Dumako naman tayo sa kanyang panglimang akda na pinamagatang Manggagawa. Isa rin itong tula na iba sa mga nasabi ng tula kasi ito ay tumatalakay sa buhay ng mga manggagawa. So, ang tulang Manggagawa ay tumatalakay sa buhay siyempre ng mga manggagawa, kanilang araw-araw na paktibaka at mga karanasan sa lungsod o pamayanan. Ipinapakita rito ang realidad ng hirap, sakripisyo at determinasyon ng bawat manggagawa upang mapanatili ang
kanilang kabuhayan at matustusan ang pamilya. So binibigyan din ng tula ang damdamin ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay at hangarin para sa mas makataong kondisyon sa trabaho. So, ang kadalasang mga tema ang tema dito sa tulang manggagawa, syempre, paggawa, karapatan, lipunan, sakripisyo at determinasyon. So, nagsisilbi rin itong paalala ng halaga ng pagkakaisa at pag-unawa sa sitwasyon. Kasi lahat naman tayo dito, di ba? Iba-iba, hindi tayo pantay-pantay sa estado ng buhay. Yung mga magulang natin, yung may iba ng trabaho. So dito sa tulang manggagawa, isisinasaad kung ano yung pagkakaiba, ano yung mga dapat sana na sundin, dapat galatin sa lipunan, lalong-lalo na sa trabaho. So, ang panganim na akda ay ang isang tula pa rin na pinamagatang isang punong kahoy. So, isang tula na gumagamit ng puno bilang simbolo ng buhay, pamayanan, pamilya at paglago ng tao. Ang punong kahoy ay ginagawang sentrong simbolo ng katatagan, pagtsatsaga at koneksyon ng tao sa kalikasan. Pinapakita rin nito ang ugnayan ng bawat individual sa pamayanan at kung paano ang bawat sanga at ugat ay kumakatawan sa mga relasyon at karanasan sa buhay. May temang kalikasan, buhay, pamilya, pamayanan, ugnayan ng tao sa kapaligiran at paglago. So, ngayon naman ay dadako tayo sa kanyang panghuling akda, which is ang isang makabayang awit na pinamagatang or may ang title ay Bayan Ko. So, isang makabayang awit na sumasalamin sa pagmamahal ng isang Pilipino sa kanyang bayan at sa pangarap ng tunay na kalayaan. So, sa ito, ipinapahayag ng awit ang damdamin ng sama-samang pagnanais na wakasan ang pang-aapi kasi naging ito parang team song ng ng mga naapi ba. So, ipinapahayag ng awit ang damdamin ng sama-samang pagnanais na wakasan ang pang-aapi, katiwalian at pang-aalipin at itaguyod ang dignidad ng bansa. Binibigyang diin ito ang pag-asa, determinasyon at pakikibaka ng bawat mamamayang Pilipino para sa kanilang karapatan at kapakinabangan ng buong lipunan. May temang patriotismo, kalayaan, pakikibaka, pagmamahal sa bayan at determinasyon. So, ang kantang ito ay hindi lamang naglalarawan ng pagmamahal sa bansa, kundi nagbibigay inspirasyon sa mamamayang Pilipino na ipaglaban ng karapatan, maging handa sa sakripisyo at magkaisa sa pagtataguyod ng kabutihan at kalayaan ng bayan. Sa pamamagitan ng malalim na liriko at damdamin, nagiging simbolo din ito ng pagkakakinanlan at pakikipaglaban para sa lipunang malaya at makatarungan. Para sa sa kasunod na mga mayakda, ito ay tatalakay ni Ginoong Roel J. Hamlig. Okay, maraming salamat ulit, Ginoong Araco. Ngayon ay dumako naman tayo kay Jesus Balmori. Sino nga ba si Jesus Balmori? Si Jesus Balmori ay ipinanganak sa Maynila noong Enero 10, 1887 at siya'y lumaki siya sa isang panahon kung saan mabilis na nagbago ang lipunan dahil sa impluwensya ng kolonyalismong Kastila at Amerikano. Ang kanyang kapaligiran ay puno ng tradisyon,
wika, relihiyon at kasaysayang nagbibigay kulay sa kanyang pagkatao at pananaw. Bilang isang makata at mamamahayag, naging aktibo siya sa pagsulat ng mga tula, salaysay at artikulo na naglalaman ng damdamin at kaisipan ng karaniwang Pilipino. Ginagamit niya ang kanyang talino sa salita upang ilahad ang mga isyu sa lipunan, lalo na ang kawalan ng kalayaan, kahirapan, at pang-aapi. Sa kanyang mga akda, makikita ang malalalim na pagmamahal sa bayan at panlipunang kamalayan at pagnanais na maunawaan at maipaparating ang boses ng mamamayan. Ang kanyang mga tula ay hindi lamang naglalarawan ng karanasan, kundi nagsisilbing salamin ng kasaysayan. Ipinapakita nito ang pagdurusa, pangarap, pakikibaka at tapang ng mga Pilipino noong panahon ng pagbabago at pag-aalsa laban sa pananakop ng mga Kastila at Amerikano. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, napayaman nito ang kulturang Pilipino at nakatulong upang mapanatiling buhay ang paggamit ng wikang Pilipino sa panitikan. Naging mahalaga rin siya sa pagpapaunlad ng edukasyon at pagpapahalaga sa sining ng panulaan. Marami sa kanyang mga likha ay naging inspirasyon sa mga susunod na manunulat at makata. At narito ang kanyang sagisag panulat o pen name. Ito ay ang batikuling. Ito ang kanyang ginamit na sagisag o pen name sa pagsulat dahil pinili niyang gamitin ito upang ipahayag ang kanyang pagkakaugnay sa kulturang Pilipino at upang maipahayag ang ideya na ang manunulat ay maaaring magpahayag ng katotohanan kahit hindi lantarang papakilala ng kanyang pangalan. At narito ang kanyang mga akda. Ito ay ang Mi Casa di Nipa o ang bahay kong pawid. So ang uri ng panitikan na ito ay ang maikling kwento o tula. So ang akdang ito ay naglalarawan ng isang tradisyonal na bahay na gawa sa pawid o sa pawid, kawayan at iba pang likas na material. Inilalarawan hindi lamang ang itsura ng bahay kundi pati ang damdamin, alaala at mga taong naninirahan dito. Binibigyang diin nito ang pagiging simple ng pamumuhay noon, kung saan ang pamilya ay magkakasama, nagkakaisa at may malapit na ugnayan sa komunidad. So, sinong nakaranas na nakatira sa ganitong uri ng bahay? So karaniwang ang tema dito ay tradisyon, pamilya, lokal na kultura, pag-aalala sa nakaraan. Pinapakita ng akdang ito na ang kahalagahan sa pagtanaw sa pinagmulan at pagpapahalaga sa tahanan. Ang bahay na pawid ay simbolo ng payak ngunit makahulugang pamumuhay ng mga Pilipino. Nagpapakita ito ng pagiging kontento, matatag, at malapit sa kalikasan. Sa gitna ng modernisasyon at pag-usbong ng mga konkretong gusali, ipinapaalala ng akda na hindi dapat kalimutan ang kultura at tradisyon na bumuo sa pagkakilanlan ng sambayanan. Ang tahanan ay hindi lamang isang lugar, kundi isang alaala at bahagi ng ating pagkatao.
Ang kasunod na akda naman ay a Kristo o kay Kristo. Ang uri ng panitikan na ito ay isang tula o panalangin pampanitikan. Ang akdang ito ay nagpapahayag ng taos-pusong debosyon sa Panginoong Kristo. Dinagamit nito ang maririkit na magkahulugang salita upang ipahayag ang pagsuko, pagtitiwala at paghingi ng gabay sa Diyos. Inilalarawan ang tunay na pag-asa at kapayapaan na nagmumula sa pananampalataya. So karaniwang ang tema ng akdang ito ay pananampalataya, moralidad, espiritualidad at pag-asa. So ang akdang ito ay ipinapakita ng tula na ang buhay ng tao ay hindi hiwalay sa Diyos. Ang puso ng makata ay bukas at tapat na nakikipag-ugnayan sa may kapal. Humihingi ng liwanag kapag may pagsubok. So, alam naman natin kapag mayroon tayong pagsubok ay palagi tayong lumalapit sa Diyos. At hindi lamang kapag mayroon tayong mga problema, dapat tayong palaging lumapit sa Diyos araw-araw. At nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap. Siyempre, dapat din tayong magpasalamat sa mga biyaya natin natatanggap sa pang-araw-araw. So, pati ang pagising natin sa umaga, isang napakagandang biyaya na rin yung binigay ng Diyos. At ang tula ay naging inspirasyon upang manalig, magtiwala at maglakad ng matuwid. So, pinaparating ng tula na dapat tayong magtiwala at manalig sa Diyos. So, ang mensahe ng tulang ito ay hindi lamang para sa personal na pananampalataya, kundi pati rin sa moral at mabuting pamumuhay ng lipunan. So, sinasabi nito na ang spiritual na ugnayan sa Diyos ay nagbibigay direksyon, lakas, at kapayapaan sa pang-araw-araw na buhay. At ang kasunod naman ay si Faustino Aguilar. So, sino nga ba si Faustino Aguilar? Si Faustino Aguilar ay isinilang noong Pebrero 15, 1882. Siya ay isa sa mga kilalang manunulat, mamamahayag at revolusyonaryo ng kanyang panahon. Bilang kasapi ng katipunan, lumahok siya sa laban para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Ang kanyang karanasan sa pakikibaka para sa kalayaan ay nagbibigay lalim at direksyon sa kanyang mga akda. Ginamit niya ang panulat bilang sandata upang ilantad ang mga hindi makatarungang kalagayan sa lipunan at upang gisingin ang kamalayan ng mga mamamayan. Bilang isang mamamahayag at editor, nakapagsilbi siya sa ilang pahayagan. Dito niya nilinang ang kanyang tinig bilang kritiko ng lipunan at tagapagtaguyod ng reforma. Hindi lamang siya basta manunulat. Siya ay isang tagapagmulat na nagnanais na baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng makatotohanang paglalarawan ng buhay ng mga Pilipino. Bilang isang nobelista, nag-focus si Aguilar sa mga suliraning panlipunan at politikal. Karamihan sa kanyang mga nobela ay refleksyon ng hirap, pang-aabuso ng kapangyarihan, kawalan ng hustisya at pakikibugno ng karaniwang tao upang mabuhay ng may dangal. Dahil dito, ang kanyang mga akda ay hindi lamang katang-isip. Ang mga ito ay malinaw na salamin ng lipunan na kanyang panahon.
Nag-ambag siya sa panitikang kilusan na naglalayong pukawin ang damdamin ng mga Pilipino tungkol sa kalayaan, karapatan, at katarungan. Narito ang mga akda na kanyang ginawa. Busabos ng palad. So ito ay tumatalakay sa buhay ng mahirap at ang kanilang patuloy na pakikibaka upang makaahon mula sa kahirapan. So karaniwang tema nito ay kahirapan at panlipunang pang-aapi. Ipinapakita sa nobelang ito na ang kahirapan ay hindi lamang bunga ng personal na kapalaran. Ito ay nagmumula sa hindi patas na sistema kung saan ang mamamayan ay makapangyarihan ay patuloy na yumayaman habang ang mahihirap ay nanatiling lugmok. Binibigyang diin dito ang kawalan ng katarungan at oportunidad para sa mga nasa laylayan o mga mabababang uri. Pangalawa ay ang sa ngalan ng Diyos. So nakatuon ang akdang ito sa usapin ng pananampalataya at moralidad. So karaniwang tema ng akdang ito ay pananampalataya at moral na pagpili. So tinutukoy dito ang papel ng relihiyon sa paghubog ng kilos ng tao. Ipinapakita ng akdang ito na maaaring maging gabay sa paggawa ng mabuti ang pananampalataya. Ngunit, maaari rin itong abusuhin upang manipulahin ang tao. Ipinapakita dito ang paghaharap ng kabutihan at kasamaan sa isip at damdamin ng isang tao. Ang pangatlo ay ang lihim ng isang pulo. So, ang nobelang ito ay may halong misteryo, intriga, at pagtataksil. So, karaniwang ang tema dito ay lihim at moralidad. So, ang akdang ito ay nagpapakita kung paano ang mga lihim ay nagiging ugat ng kawalan ng tiwala at pagkasira ng ugnayan. Tinitingnan nito ang epekto ng pagtataksil hindi lamang sa tao kundi pati sa kaayusan ng lipunan. Nagbibigay ito ng babala tungkol sa kasinungalingan at paglabag sa tiwala. Ang pang-apat ay ang patawad ng patay. So ang akdang ito ay usapin ng pagkakasala at pagnanais ng kapatawaran. Karaniwang ang tema nito ay hustisya at kapatawaran. So ang akdang ito ay tumutukoy kung paano kayang balikan ng nakaraan ang kasalukuyan. Ginugunita nito na ang kapatawaran ay hindi madaling makamit. So totoo naman na hindi talaga madaling magpatawad kapag ikay nagkasala, hindi ba? Okay. So ito ay proseso ng pagharap sa nakaraang pagkakamali upang makalaya mula sa bigat ng konsensya. So ang panglima naman ay ang kaligtasan. So karaniwang nakatuon sa pagharap ng kaligtasan mula sa kasamaan at maling desisyon. So karaniwang tema nito ay moralidad at pananampalataya. Ipinapakita dito na ang tunay na kaligtasan ay nagmumula sa tamang kilos at paninindigan. So tama nga ba? Okay, tama. Hindi sapat ang salitang mabuti lamang, kundi kinakailangan ang gawa at pangloob na pagpapakatotoo upang maligtas ang sarili mula sa kapahamakan. So, hindi lamang dapat tayo puro salita at mayroon din tayong gawa at mabuting pakikitungo natin sa kapwa. Okay. So, ang panghuli ay ang pinaglahuan.
So, ang nobelang ito ay naglalarawan ng trahedya ng buhay, dulot ng pang-aapi at sistemang hindi makatarungan. So, karaniwang ang tema ay ang pakikibaka sa lipunan at kawalan ng hustisya. So, ang akdang ito ay pinakamagkabuluhang nobela dahil sa malinaw nitong ipinapakita ang epekto ng hindi pantay na lipunan sa individual. Ang trahedya ay hindi personal na kapalaran. Ito ay bunga ng bulok na sistema ng lipunan na pumipigil sa tao na makamit ang dangal at katarungan. So yun lamang ang paksang ating tinalakay ngayong araw. So mayroon ba kayong mga katanungan hinggil sa ating tinalakay? Kung wala na ay ako ang magtatanong. So bilang isang Pilipino o bilang isang mag-aaral, paano mo may papakita ang paggalang sa panitikan at kabuhayan ng mga taga-NCR? At narito ang inyong gawain na inyong sasagutan at babasahin ko ang panuto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa pamamagitan ng maikling salaysay na mayroong 3 hanggang 5 pangungusap. At narito naman ang inyong takdang aralin na ipapasa ninyo sa susunod na tagpo. At yun lamang ang paksa ating tinalakay ngayong araw. Sana'y mayroon kayong natutunan sa ating tinalakay. At muli, ako si Rowel G. Hamlik, kasama po si Kirby Arapo. Kami ay nag-iwan ng kasabihang, hindi hadlang ang kahirapan sa taong mayroong pangarap. So yun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!